2 linggo na mula nang makuhanan ng CCTV sina Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla nung umalis sa Senado. Ang makakuha ng CCTV ang naging basehan ng PNP-CIDG sa inirefer nitong reklamong obstruction of justice sa Department of Justice. Pangunahin sa kanilang inirekomendang kasuhan ay si Senador Robin Padilla. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulion na nakuha na nila ang reklamo ng CIDG bago mag-alas 5 ng hapon. By indispensable cooperation, it will not happen without him. Ayon sa CIDG, kabilang din sa pinakakasuhan ang babaeng security officer ni Padilla na nakunan din sa CCTV. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. Gayon din ang isang pinsan ni Padilla na may-ari umano ng pick-up na nagsilbing backup vehicle sa pag-alis ng De La Rosa. You know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup. It will serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Hindi rin daw iisa ang backup vehicle nung gabing yon, pero hindi na nagbigay ng detalye ang CIDG. Sinusubukan pa rin ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ng mga pinakakasuhan. Ayon sa source ng GMA News, 7 personalidad ang pinakakasuhan ng CIDG, kabilang ang isang babaeng staff ni Padilla, isang kaanak ng senador, at 4 na John at Jane Doe. Iginiit naman ni Major General Morico na merong hawak na warrant of arrest para kay De La Rosa ang mga operatibang nagpunta sa 4 na lokasyon kung saan pinaniniwala ang naroon ng senador, taliwas sa sinabi ng asawa ni De La Rosa na si Nancy. We have our warrant of arrest na pinakita namin if it's needed. And very cooperative naman po yung local officials doon and the owners of the house. Yes, it's an ICC warrant. Sa isang post sa social media, pinakita ng asawa ni Senador De La Rosa na may mga police mobile sa ancestral home ng senador sa Davao del Sur. Sabay sabing siguruhin daw na lahat ng ginagawa ng mga otoridad ay naaayon sa batas dahil kung hindi, dasal daw niyang mag-self-destruct na sila. Sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tingin daw niya ang presensya ng mga pulis doon ay para ma-recover ang mga baril ni Senador De La Rosa na kinansela na ang mga lisensya at hindi opisyal na paghahanap sa senador. Armed and dangerous daw na maituturing ng mga otoridad si Senador Bato de la Rosa. Pero paniniguro ng PNP, hindi nito mababago ang rules of engagement nila sa pag-aresto sa isang taong pinaghahanap ng batas. It's obvious that he's armed. 117. But it does not change that the PNP will seek all peaceful means of apprehending Senator Bato de la Rosa. What will change, if he ever will be considered as armed and dangerous, is yung ating preparedness, tactical preparedness, as well as the number of personnel that will be deployed in apprehending Senator Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Regional Office 11, nai-serve na ang order of revocation para sa mga baril ni De La Rosa. Sabi ng abogado ni De La Rosa, maghahain sila ng motion for reconsideration para rito. No, Senator De La Rosa has not been convicted of anything here in the Philippines, and there is no Philippine court which issued any order against him. So at our humble mind, baka nagkamali lang yung PNP. Ito ang unang balita. Mariz Umali, GMA News.